For today's video may kakalikutin tayo guys sa isang printer Epson L3210. Shoutout naman natin yung mga teachers natin dyan sa Paratong Elementary School. Sila yung may-ari nitong printer na inaayos natin mga kalikot. Bali dalawa yan. Yung isa naman Epson L3110. At saka shoutout rin natin yung mga sumusuporta sa ating channel. Shoutout natin si Maria Camel Rica Bico, Race X Place, Laura De Guzman, James Earl Santelices, LTMH X-Ray, at saka kay Maurice De La Torre. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa ating channel. Ang problema pala nito mga kalikot, habang nagpiprint tayo, hindi niya na ma-feeding yung ating bond paper, tapos magpi-paper jam siya, tapos ilaw yung mga red na ilaw niya dito. So yun yung problema niya, tapos hindi niya napipiding yung ating bond paper. So mamaya mga kalikot, susubukan muna natin bago natin kalikutin. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! Subukan muna natin siya mga kalikot bago natin kalikutin, para alam nyo rin na ganun yung problema niya. Ito guys, na-check ko na rin yan, wala namang barado dun sa loob or dumi or excess na mga papel dito sa loob ng printer mga kalikot, pero nagpi-paper jam pa rin siya. So subukan muna natin mag-print, kasi ang problema nito mga kalikot, kapag pinower on natin, ayan, iilaw na kaagad yung dalawang orange. So try ulit natin na patayin. Yan, power natin. So yun pala yung problema niya. Ayan, so okay na ulit. Hindi na umilaw yung dalawang red, pero kanina yung unang power natin nag-ilaw ng red. Yan, try ulit natin. Ayan, so okay na. Yung kanina kasi unang bukas natin umilaw ng red. Ngayon naman try natin mag-print. Try muna natin mga kalikot mag-nozzle check. Tapos check natin kung magpipiding siya. Ayan, nagpiding naman. Ayun. Tapos huminto siya. Ayan mga kalikot, kalahating bond paper lang yung napipick up niya. Tapos magbiblink na siya ng orange. Tapos magbiblink rin yung kanyang power button. Yun nga, nagpipaper jam siya. Nahuhugot niya naman yung bond paper, kaso nga lang hanggang kalahati lang, tapos stuck na siya. Tapos magre-red blank. Yan, pati yung kanyang power button. So baklasin ko muna guys, tapos i-check ko ng maigi dun sa loob kung may barado siya or madumi. Tapos linisan na rin natin yung kanyang encoder disc at saka yung encoder strip, baka madumi na rin. So baklasin ko muna siya mga kalikot. So ito yung kanyang problema. Dito guys, napansin natin na parang lukot na yung ribbon na to, yung maliit, yung 4 pin. Parang nasasagi siya ng print head kapag gumagalaw na itong print head niya. So baka may punit siya. Ayan, ay may punit nga. So siguro dito siya nagkaroon ng problema kapag nagpiprint siya. Kapag nagagalaw itong ribbon ng sensor niya, doon na siya nag-paper jam. So mamaya tanggalin natin to mga kalikot, i-check natin kung putol siya. May extra naman tayo dyan na 4 pin na ribbon, so palitan natin siya ng bago kapag putol talaga siya. Tapos wala naman tayong nakikitang papel or nabara dito sa printer, so okay naman. So siguro nga dito siya nagkaroon ng problema. Ayan, UP na siya. So check ko muna ng maigi, tapos lilinisan ko itong encoder strip niya, tapos encoder disc. Tapos dito marami ring tagas. So pwede rin nating linisin itong forge assembly niya. Tapos dito sa kanyang waste tank, ayan, tumatagas na siya.
Bali, lilinisin ko muna mga kalikot. Linisin ko yung encoder strip, encoder disc, tapos dito sa purge assembly, tapos dito sa kanyang waste tank para hindi tayo malagyan ng ink kapag nagto-trouble tayo. So at least nalinis na natin siya bago natin i-troubleshoot mga kalikot. Tapos hugasan na rin natin yung mga side cover niya. Tapos dito mga kalikot puno ng tumagas na ink. Yan. So lilinisan rin natin. So ito malinis naman siya mga kalikot Pero hugasan na rin natin kasi may mga itim-itim na rin Tapos i-share ko rin sa inyo mga kalikot kung paano tayo mag disassemble at saka mag-assemble nitong Epson L3210. So sundan nyo lang guys kung paano natin siya binabaklas. Tapos mamaya mga kalikot i-check rin natin itong pickup roller nya, yung upper at saka yung lower feeder nya. Ito. Bali hugasan muna natin mga kalikot yung mga nag-leak na ink. Tapos hugasan rin natin itong kanyang purge assembly. So tanggalin muna natin. Ingatan nyo lang mga kalikot yung mga spring. So tanggalin muna natin to bago natin hugasan. Hugasan lang natin dito ng tubig mga kalikot. Iwasan nyo lang na mabasa yung mga electronic parts nya, katulad nitong motor nya, tapos yung mainboard nya. Dito lang tayo maghuhugas. So update ko na lang kayo mamaya mga kalikot. Hugasan muna natin siya. A few moments later. Natapos na natin siya nahugasan mga kalikot. Pupunasan na lang natin siya ng tissue. Yan, para mas mabilis matuyo. Tapos assemble ulit natin. Huwag nyo lang kalimutang ikabit yung mga spring mga kalikot. Tapos ilagay na natin itong kanyang purge assembly. Check nyo lang maigi mga kalikot yung hose nya dito sa baba. Yan, dyan. Kailangan hindi siya maipit. May plastic kasi dito sa baba na baka maipit niya kapag nilagay na natin siya or in-screw na natin. Check lang natin yung hose nya kung magalaw-galaw siya. So kung hindi siya magalaw, ibig sabihin naipit siya. Yan, so okay naman. Kapag ikabit na yung tray niya mga kalikot, unahin nyo muna ikabit yung kanyang spring dito sa mismong tray niya. Yan, para mas madali. Tapos dito guys, may nakaumbok dyan na dalawa. So dyan natin ipapasok yung spring. So unahin muna natin na isuot yung spring dito sa dalawang naka-usli na yan, para mas madali. Yan. Pag nalagay nyo na yung mga spring, so kailangan nakashoot siya doon sa may nakaumbok na yan. Tapos saka natin ipapasok dito sa left natin. Unahin muna natin yung left. Ayan, bago dito sa right. Ayan. Bali tatanggalin ulit natin to mga kalikot kasi ilalagay na natin to. Gabi na kasi, ipapabukas ulit natin. So assemble ko na lang siya ulit. Kaya ako hindi kinabit kanina to. Ito troubleshoot na sana natin. Tapos para maiwas ko sana kapag nag-cleaning siya, maiwas ko yung tutulo na ink dito. So bukas ulit natin na i-continue mga kalikot. Assemble na lang natin siya.
Bali, update ko na lang kayo bukas mga kalikot. Medyo nagabihan na rin tayo. At least nalinisan na rin natin. So, magandang gabi sa ating lahat mga kalikot. The next day. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating printer Epson L3210. Nasimbol na natin siya at saka nalinisan na rin natin. Try na natin siya mga kalikot na i-power or subukan na natin siya kung magpi-paper jam ulit siya or magbi-blink yung dalawang orange. So kung ganun pa rin mga kalikot na talagang papalitan natin yung ribbon niya sa sensor. Try na natin. May pangpalit naman tayo mga kalikot. Ayan. 4-pin na ribbon dun sa kanyang encoder strip. So ayan guys, oh, nagpi-paper jam talaga siya. Ang una natin papalitan mga kalikot yung 4-pin na ribbon dun sa kanyang sensor, dun sa kanyang encoder strip. Nasilip kasi natin siya na parang may punit na yung kanyang ribbon. So kung ganun pa rin mga kalikot, papalitan natin siya ng pick-up roller dun sa kanyang upper at saka yung lower feeder niya. Bali papalitan muna natin yung 4-pin na ribbon mga kalikot. So off muna natin. Bali babaklasin ulit natin yung kanyang scanner mga kalikot. Kasi tatanggalin natin yung cap ng mismong pick-up roller niya. So ito lang yung tatanggalin natin para matanggal natin yung pinaka-guide ng ating ribbon. May mga video rin tayo mga kalikot kung paano tayo magpalit nitong 4-pin na to na ribbon. So check nyo na lang sa ating channel mga kalikot. Pati na rin sa ating Facebook page, mayroon rin tayong video. Yan, tanggalin muna natin yung cap ng pick-up roller. Kapag tinatanggal nyo mga kalikot yung cap ng pick-up roller, huwag nyo muna siyang hilain kasi tatanggalin muna natin yung spring ng kanyang paper sensor. Baka mabanat kasi siya, masisira yung spring. Tanggalin muna natin itong mga ribbon. Ito mga kalikot, oh. Natanggal na rin natin yung ribbon niya dito sa kanyang main board or sa kanyang logic board. So tatanggalin natin itong pinaka-guide niya or lock ng ating ribbon. Sikwatin nyo lang yan, ito. Yung pinaka-plastic niya. Nandito yung lock niya, banda sa kanan natin. Sikwatin nyo lang dyan yung pinaka-lock ng guide niya. Tapos tulak natin pa right. O di kaya tulak natin sa kabila, pwede rin. Pero dahan-dahanin lang natin, baka maputol yung pinaka-lock niya. Ayan, natanggal na natin yung pinaka-guide ng ribbon. Ayan mga kalikot, oh. Punit na itong 4-pin ribbon niya. Ito. Pag natanggal natin to mga kalikot, tanggalin rin natin dito. So may video naman tayo kanina kung paano natin siya natanggal. Itulak lang natin yung mga ribbon. Yung 4-pin na ribbon lang yung tatanggalin natin mga kalikot. Ito. Yan, yung nakahiwalay na yan. May double-sided tape yan. Tanggalin lang natin. Ayan. Tapos pwede na natin to hugutin mga kalikot. Ayan, natanggal na natin. Tapos tanggalin rin natin dito. Ipapakita ko rin sa inyo mga kalikot yung punit niya. Ayan. Tapos ito mga kalikot, naka double-sided tape rin siya. Tanggalin lang natin sa pagkadikit. Ayan. Okay, natanggal na natin siya mga kalikot. Ito yung sinasabi kong punit niya mga kalikot, oh. Ayan, oh. Pero hindi pa natin sure kung dito talaga siya nagkaroon ng problema. Pero ayan, ang punit siya. May video na rin tayo, siguro mga 2 or 3 na nagka-damage dito sa 4-pin na ribbon kasi natatamaan ng print head or yung casing ng print head dito sa kanyang guide dito, yung tinanggal natin kanina. Kapag gumagalaw yung ating print head or yung kanyang casing, natatamaan siya dito. Bali mga 3 times na ata tayo nagpalit ng ganitong issue. Ayan mga kalikot, oh. Ayan. So yan yung punit niya.
May pangpalit tayo. So ito siya. Same lang din ng haba. So ito yung ipapalit natin. Ito pala mga kalikot, medyo mas mahaba lang konti. Ayan, oh. Pero okay lang yan. Kaysa yung bitin siya. Pwede natin gawan ng paraan. Kapag ibabalik na natin yung bagong ribbon, ito, straight pa kasi ito. Bali gagayahin natin yung mga bend niya. Ayan, oh. Gagayahin natin yan hanggang doon sa dulo. Dito tayo una magbe-bend mga kalikot. Banda dito sa kanyang sensor. Sa kanyang encoder strip. Diyan natin unahin mag-bend. Kapag nag-bend tayo, gagayahin lang natin yan, no? Yan. Sige, ganito natin siya. Kung saan banda siya nag-bend, doon rin natin i-bend. So, ganyan siya. Para magaya natin. Ayan. Gagayahin natin yung pagka-bend ng original. So, diskarte nyo na lang mga kalikot kung paanong paraan yung gagawin nyo. Pero ganito kasi kapag nagpapalit tayo ng 4-pin na ribbon na to. Ayan, tapos ito ibibend rin natin. Ayan mga kalikot. Oh. Tapos kung ano yung sukat niya dito mga kalikot, yan, ganun rin yung sukat niya dito. Hindi bali dito mga kalikot, madali lang gawin dito banda, dito sa kanyang guide. Ang importante niyan mga kalikot, unahin muna natin dito sa sensor ng encoder strip. Na bend na natin siya. Pwede na natin ikabit to mga kalikot yung bagong ribbon natin. Kung paano nyo tinanggal mga kalikot yung dati niyang ribbon, ganun rin yung pagkabalik natin. So tandaan nyo lang guys, itong kulay blue na to, dito sa kanyang ribbon, bago nyo siya tanggalin, check nyo kung paano nyo siya natanggal. Pero ituturo ko na rin kung paano natin siya ikabit mga kalikot. So itong walang blue, kailangan nakaharap dito sa likod. Tapos itong blue, nandito sa harap niya or sa harap ng printer. So nakaganyan siya mga kalikot. Tapos ilalagay natin yan dito mga kalikot doon sa tinanggal natin kanina sa sakit ng sensor ng kanyang encoder strip. So diskarte nyo na lang mga kalikot kung paano nyo siya ilagay doon. Mas madali yan mga kalikot, gamit lang kayo ng tweezer na ganito or yung flat na ganito mga kalikot. Makikita nyo naman mga kalikot yung kabitan ng ribbon dito sa likod ng casing ng print head. So nandyan kasi yung sensor ng ating encoder strip. Nakabit na natin siya mga kalikot. So ito na lang yung i-bend natin. So dito guys, yung kanina nga ginaya natin yung bend ng original niya. So papasok na natin dito. Ayan. Tapos pati dito mga kalikot, gayahin natin yung bend niya. Kaya inuuna natin dito mga kalikot, hindi bali na magsubra siya dito kaysa magsubra siya dito. Yan, gagayan natin yan. Pero ibabalik muna natin yung mga damper kasi kumakalat yung ink dito sa mesa natin. So ito naman yung gagayahin natin mga kalikot. So kailangan walang awang yung ating ribbon. Yan, ganyan natin siya para sumama sa pag-bend ng original na ribbon niya. Yan. Pwede rin kayo mga kalikot gumamit ng tape. Yan, so ganyan siya mga kalikot. Sundin natin yung original na bend niya. Saka natin ilagay itong guide niya mga kalikot. Ang paglagay naman nito mga kalikot, nakaganyan siya. Yung parang may dalawang paa na to dito sa left natin. Dito naman yung lock niya, dito naman sa right natin. So ipapasok lang natin mga kalikot. Kunwari na-bend na natin itong mga ribbon or yung pinalit natin na ribbon. Yan, ipapasok lang natin dito guys. Oh. Ayan, sa may nakausli na to.
Yan. Papasok lang natin ng ganyan. Saka naman natin ipapasok yung mga ribbon dito mga kalikot sa may butas na to. Ilulusot natin yan sa kabila. So kung paano natin nga na tinanggal yung dati niya, ganun rin yung pagkakabit natin mga kalikot. Yan, diskarte nyo na lang kung paano nyo siya ipapasok or ilulusot dun sa kabila. Kasya naman yung mga ribbon dyan kasi hindi naman yan natin matatanggal kanina kung hindi natin mapapasok ngayon. So kung makikita nyo guys, mas mahaba yung nilagay natin. Oh. Pero mas okay yan kaysa yung kulang. Pwedeng magawa ng paraan. Kaysa yung bitin kasi, hindi na natin siya magawa ng paraan. So medyo igitna lang natin yung bagong 4-pin na ribbon natin. So ayan, tapos slide natin siya na pa left. Yan, para mag-lock siya. So ganyan siya mga kalikot. Pwede nyo rin mga kalikot na pagalawin yung ating print head. Ayan o, para makita rin natin kung gusot yung ginawa natin. Ayan. So dito kasi siya natamaan mga kalikot o. Natatamaan ng casing ng ating print head. Ayan. So doon siya nagka-damage yung ating 4-pin na ribbon. Okay, so assemble na lang natin dito sa cap ng ating pickup roller. So natapos na natin siya na ikabit. And then ikabit na natin itong cap ng pickup roller. Huwag nyo ulit kalimutan na ikabit itong spring mga kalikot ng paper sensor nya. Tanggalin muna natin mga kalikot yung kanyang logic board. Lilinisan natin yung kabitan ng mga ribbon niya, tapos yung sensor dito sa kanyang paper sensor, tapos yung sensor naman dito sa kanyang encoder disc. So tatanggalin natin yan para isahan na lang din yung bukas natin. Baka doon rin siya nagkaroon ng problema, kulang lang sa linis. Kasi mayroon din tayong na-repair na ganun, na nagpe-paper jam siya na madumi yung kanyang mga sensor dito sa kanyang encoder disc at saka dito sa kanyang paper sensor. Bali tanggalin na lang natin yung kanyang logic board para isahan na lang yung bukas natin mga kalikot. Ito yung lilinisan natin mga kalikot, itong kanyang sensor na to. Ayan. Lilinisan natin yan, pati yung lagayan ng mga ribbon niya. Ito, lilinisan natin to. Ayan. Itong 4. Tatanggalin rin natin mga kalikot yung sensor ng kanyang encoder disc. Ayan. So nandito yung screw niya. Para malinisan na rin natin mga kalikot. Pati yung mga ribbon mga kalikot, linisan na rin natin. Ayan. So ito yung lilinisan natin mga kalikot, yung sa sensor niya mismo. Ang panglinis natin dyan mga kalikot, lighter fluid pa rin. Dati na natin to ginagamit kapag nagki-cleaning tayo. So bahala na kayo guys maglinis kung alam nyo naman siguro. So sa akin kasi tinatanggal ko pa to mga kalikot to. Yan. Nililinisan ko yung mga contact ng ribbon. Natapos na natin nalinisan yung sensor ng kanyang encoder disc, balik kakabit na natin siya. Kung paano nyo siya tinanggal, syempre ganun na rin yung pagkabalik natin. At saka may guide naman yan mga kalikot dito sa likod, tapos yung lalagyanan ng screw nya. Tapos ito naman yung lilinisan natin yung kanyang logic board. So dito tayo sa sensor lilinis mga kalikot, pati dito sa lalagyanan ng mga ribbon nya. Lalo na dito sa kanyang paper sensor kasi minsan nalalagyan ng alikabok ng mismong bond paper, yung namumuti siya. Ibabalik na natin yung kanyang logic board mga kalikot.
bago kayo magtanggal ng mga parts mga kalikot, check nyo muna kung paano yung forma niya bago natin tanggalin. Baka mamaya hindi natin alam ibalik, patay na. Tanggalin nyo lang yung guide ng band paper sa kanyang tray para mailagay natin itong screw na to mga kalikot. Yung ito, yan, tanggalin muna natin yan kung nahihirapan kayong ilagay yung screw nya. Babalik na lang natin mamaya kapag na-set up na natin itong mga ribbon. Ibabalik ulit natin yung cap ng pickup roller. Saka natin ilagay itong spring ng paper sensor nya. Check rin natin yung kanyang paper sensor. Ayan, kung naglalaro siya. Okay. So ilagay na natin yung mga ribbon mga kalikot. Unahin muna natin yung malaking ribbon bago itong maliit. Okay lang yan mga kalikot na sobra yung or mas mahaba yung pinalit natin na ribbon. Ayan o. Hindi naman siya sagabal, so pwede nyo siyang iganito. Ayan. Para hindi siya sagabal sa band paper. Tapos ilagay na natin yung mga natanggal. Ayan. Huwag nyo rin kalimutan ikabit itong ribbon ng kanyang sensor din sa kanyang encoder disc. Ilagay na natin yung kanyang scanner mga kalikot, tapos subukan muna natin. Huwag muna natin ilagay yung side cover nya. Testing muna natin mga kalikot. Try na natin mga kalikot. I-check natin kung magpi-paper jump pa siya. Ayan, mukhang okay na siya mga kalikot oh. Hindi rin nagbabibrate yung kanyang print head kapag gumagalaw siya. So maganda yung pagka-bend natin. Yan, check natin dito kung iilaw pa itong orange na indicator light niya. Check natin kung nagbi-blink pa siya. Kapag nakarating na kasi sa kanan niya, mag-iilaw or magbi-blink yung kanyang red na indicator light dito sa kanyang paper jump. Ayan mga kalikot oh. Stable na yung power button niya. So try ulit natin na i-off. Tapos power ulit natin siya. Yan. Para ma-check lang natin kung mag-iilaw ulit yung red indicator lights niya. Okay. Ayan o. So sana okay na kasi kailangan na ni ma'am to eh. Ayan mga kalikot o. Hindi na siya nag-red blink. Okay. Subukan na natin siya mga kalikot mag-print. Lagyan muna natin siya ng laptop. Try na natin pero mag-heat cleaning muna tayo mga kalikot. Kasi tinanggal natin yung mga damper kanina. Try muna natin mag-heat cleaning. Tapos saka lang tayo mag-nozzle check. Bago tayo mag-heat cleaning mga kalikot, tanggalin muna natin tong mga pad ng waste tank nya. Yan, para hindi na malagyan ng ink. So ito na lang yung ilalagay natin doon sa side nya mga kalikot. Kasi sayang yung pinag-cleaning natin. Bali, update ko na lang kayo mamaya mga kalikot. I-heat cleaning muna natin siya. Much later. Natapos na siya nag-heat cleaning mga kalikot. Try na natin mag-nozzle check. Tapos check na rin natin kung nahuhugot niya yung ating bond paper. Yan, print na natin. Ayan guys. Okay naman yung pagkahugot niya. Oh. Ayun, yun lang. So mukhang pangit yung pagkahugot niya kanina mga kalikot. Ano kaya yun? Yung parang sumasayad. Parang may sumasayad eh. So i-check ko muna mga kalikot. Parang sumasayad yung bond paper natin dito sa mismong print head niya. Magno-nozzle check ulit tayo mga kalikot.
Parang doon sa ating bond paper kasi medyo lukot siya. So try ulit natin. Tapos i-check na rin natin kung saan banda siya naglulukot. Pero okay naman, oh. Ayan. Or doon lang sa ating bond paper kanina. Kasi use na yung ating bond paper kasi kanina eh. Ayan, oh. Ayan mga kalikot, oh. Yan yung printout niya. So medyo okay naman. May kulang lang sa pattern sa kanyang kulay. I-head cleaning ulit natin siya mga kalikot. May kulang sa pattern ng kanyang kulay. Ayan. Dito sa blue, okay yung yellow niya at saka magenta. Dito lang sa black at saka yung sa cyan niya. Update ko na lang kayo ulit mamaya mga kalikot. Kapag okay na yung mga kulay niya. 2,000 years later. Try na natin siya mga kalikot. Ang ginawa natin mga kalikot, nag-power cleaning tayo. Tapos dalawang beses tayo nag-head cleaning. Ngayon naman magno-nozzle check tayo mga kalikot. Check na natin kung okay na yung printout ng ating printer. Tapos hindi na rin siya nagugusot yung kanyang bond paper. Kasi kanina mga kalikot yung nagusot, talagang may gusot kasi dito or nayupi doon sa pinaglagyan natin ng bond paper natin. So okay na siya mga kalikot. Ayan, oh. Kompleto na yung pattern ng kanyang kulay. Ayan. Try natin mag-print ng rainbow colors. Nakailang print na tayo ng nozzle check mga kalikot. So ito na yung pang-apat na ata natin to. So at least okay na yung printout niya mga kalikot. Malinis na. So try natin mag-print ng rainbow color. Nakailang print na tayo mga kalikot. Hindi na siya paper jam. So ito guys, magpiprint tayo ng colored. Tapos check natin kung okay yung or wala siyang mga hairlines. Ayan mga kalikot, oh. So buo yung kulay niya. So ibig sabihin okay yung pattern ng kanyang kulay. Wala siyang mga hairlines. So ito lang, ayan. Nasapawan na kasi yung dating na print natin. Kunti lang kasi yung ating bond paper mga kalikot. So try ulit natin yung isang rainbow color natin. Ayan guys, hindi na siya nagpi-paper jam. Diretso na yung pagka-print niya. Ayun. Ayan mga kalikot, okay yung mga kulay niya, buo siya. Wala siyang hairlines. Ayan, oh. So okay na siya mga kalikot. Try din natin mag-print ng text. Ayan, patong-patong na yung mga print natin. Ayan mga kalikot, oh. Okay naman yung print niya sa text. Ayan, oh. Okay. So pwede na natin i-assemble mga kalikot. Tapos ibalik na natin yung mga screw. Tapos yung sa kanyang waste tank mga kalikot. Dito naman sa kanyang waste tank, ayan mga kalikot, oh. Buti tinanggal natin yung mga pad niya. Nag-power cleaning kasi tayo kanina mga kalikot, kaya marami tayong napalabas na ink. So itatapon na natin to mga kalikot. So buti tinanggal natin yung pad niya para syempre nilinisan natin kahapon, kaya tinanggal natin siya para hindi na madumihan. So itatapon na natin to mga kalikot, tapos linisan ko na siya. And then buuhin na natin or i-assemble na natin siya mga kalikot kasi okay na siya. So ang mga ginawa natin dito sa printer na to mga kalikot, nilinisan natin yung waste tank, tapos yung ports assembly, halos lahat mga kalikot nilinisan natin, pati yung kanyang board or yung kanyang logic board, tapos yung mga ribbon niya mga kalikot, nilinisan rin natin yung mga contact niya. Tapos yung mga sensor niya mga kalikot, nilinisan rin natin doon sa kanyang paper sensor at saka doon sa kanyang sensor ng kanyang encoder disk. Tapos nilinisan na rin natin lahat mga kalikot, pati yung kanyang encoder disk at saka encoder strip. Tapos nagpalit tayo guys ng 4-pin na ribbon ito. Kasi may tama na yung 4-pin ribbon niya na papunta doon sa kanyang sensor sa encoder strip. Bali may punit siya. Tapos nag-power cleaning tayo, tapos head cleaning, and then nag-okay na siya mga kalikot. Pwede na natin ibigay sa may-ari.
Bali, assemble ko na lang siya mamaya mga kalikot. At least okay na siya. So maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.